Welcome back sa mga live demo natin sa isang reel na nirelease ko yesterday ba o the other day is in-introduce natin yung tungkol sa suppressed listings that this is module 2 sa listing fundamentals. Isa ito sa palaging chine-check ng isang VA. So sa demo na ito is ipapakita ko kung paano hanapin ang mga suppressed listings and ano ang gagawin kapag meron yon. Doon sa reel, sinabi na doon yung reason kung bakit nagkakaroon ng suppressed listings. Kung minsan mayroong mga missing important attributes. Okay. Maaring kagagawa mo pa lang ng isang listing na submit mo na. 'Di ba meron tayong video na kung paano gumawa ng listing. Na-submit mo na, tinanggap naman ng Amazon. Pero after 24 hours, nakita mo sa manage inventory na suppressed listing. Or pwede rin na mangyari na okay lahat ng listings nyo, then isang umaga, nag-check ka ng manage inventory, merong lumabas na suppressed listing. Kung minsan nangyayari yan kasi merong mga binabago si Amazon sa policy or talagang merong required information na nadagdag na noong ginawa mo yung listing is wala. Yan. Actually, maraming pwedeng reasons pero isama lang natin yung mga basics, yung palaging nangyayari. So, ito na yung ating demo. Yan. Okay, so punta tayo sa screen. Actually, punta tayo sa screen. Merong isang napakadaling paraan. So, kunwari bubuksan ko pa lang. So, starting from scratch, starting from walang naka-open, buksan natin ang Amazon. Okay, doon sa mga nanood na ng mga naunang videos natin, ito yung Seller Central. Kung minsan, kapag naka-click ito naman yung bagong itsura ng Seller Central. Kung paano natin malalaman ang suppressed listing, kung merong suppressed listing, nandito na kaagad sa actions pane. Dito. Tingnan nyo, merong dalawang action na kailangan. Resolve shipment problems and manage case log. So kung merong suppressed listing, lalabas din dito. So ang ibig sabihin, dito sa account namin, walang suppressed listing. It turns out, maganda yung pagkaka-manage ng aming catalog. So wala munang suppressed listing sa ngayon. Ngayon, punta tayo doon sa lumang Seller Central. Click ko ito. So dito din, same din. Actions pane din. Walang nakalagay. So for example, hindi naka-enable itong action pane ninyo. Saan natin mahanap yung suppressed listing? Okay. So, dalawa na, no? Yung unang-una is makikita natin sa actions pane whether you are using the new Seller Central or the old Seller Central. Itong nasa screen natin ngayon. Ngayon, kung halimbawa hindi naka-open ang ating action pane, dito natin, kung i-click natin dito, sa burger menu, click, then inventory, then manage all inventory. Okay, ulitin natin. Burger menu, inventory, manage all inventory. Click. Okay, i-edit ko na lang yung mga ASIN at saka mga numbers dyan mamaya. Okay. So dito, makikita natin dito sa second column, listing status. May active. Makikita na natin dito kung merong suppressed listing na kasulat dyan. Ngayon, pwede rin nating i-check kasi wala ngang suppressed listing dito sa amin. Ito activate listing. So meron kaming mga inactive listings. Ngayon, tingnan nyo ang mangyayari pag i-click ko ito. Yan merong search suppressed. Yan. Kasi pag nag-click ka sa inactive listing,
nandito nagkahalo-halo yung inactive at risk of search suppression. So merong problema, hindi pa natin naayos, baka isuppress na nila. Ito yung mga nasuppress na. Ito naman yung out of stock. So meron kaming 16 out of stock. Okay lang na out of stock yung mga yan kasi discontinued products na yung mga yan. Okay. So makikita natin dito, search suppress. I-click mo yan. Ang lalabas dito sa list sa baba is lahat ng suppressed listings. Naka-disable ngayon, hindi ko maklik kasi nga walang suppressed listing. Now, let's say itong list na nasa baba, marami na nasa baba, is yan yung mga suppressed listings. Ano ang gagawin natin? Ngayon, yung next steps is almost the same doon sa video natin ng create listing kung naalala nyo. Doon sa add catalog. Kasi nilagay natin doon yung mga titles, yung mga bullet points, and kung naalala nyo din, sa mga hindi pa nakapanood nun, magandang tingnan nyo na sa YouTube yon. Naalala nyo din na malalaman natin na kompleto o hindi kompleto ang isang listing na ginagawa natin kung meron pa yung mga maliliit na red na exclamation points sa taas pag nag-add tayo ng mga product attributes ang tawag. Okay. So let's say ito, balik tayo dito sa screen na ito. Kunwari itong nakalagay dito is suppress listing or search suppress. Dito tayo pupunta. Oh. Dito sa bandang kanan, yung tatlong dot na yan, click natin, then edit listing. Okay? Pag nag-click ako ng edit listing, ang itsura kagaya na nung add catalog na ginawa natin doon sa unang video. So, hindi na bago sa inyo. Ito, makikita nyo na. So, product details, images, variations, offer, safety, compliance. Makikita na natin kagad dito yung mga exclamation points kung nasaan yung problema. Then, pag naayos na natin, check natin kung ano yung dapat ilagay. Kasi missing nga eh. Baka may mga blanco. Okay. Kung picture yon, dito sa images, palitan natin yung mga images na mamarkahan naman eh kung ano yung problem. And then, pag na-edit na natin, click natin ang save and finish. Tapos na. And then you wait 24 hours to 48 hours para mag-reflect yung change. So malalaman mo lang after 24 hours or hanggang 48 hours kung naayos mo yung suppress listing or hindi. Ganito sa lumang Seller Central. Pero tingnan natin yung pagkakaiba doon sa bagong Seller Central. Oops, na-close ko na. Open ko ulit. Okay. Click ko sa New Seller Central. Kunwari wala ito. Kasi kung meron tayong suppress listing, kagaya ng sinabi ko kanina, nandito na yon, nakalagay na, fix. Pero meron tayong managed product din dito. Click. Okay. Ito, meron kaming listing remove. Okay. Ito, di ba doon sa old Seller Central is edit listing ang nakalagay? Ito na, fix ang nakalagay. Yan o, fix. So, click natin yung fix. Ay, hindi suppress listing kasi ito, kaya iba yung lumabas. Kasi ito ay listing remove. Okay. Pero kung nag-click tayo sa fix at suppress listing ito, ang lalabas is kagaya nung edit listing din kanina doon sa unang part ng ating video. Okay? For review. Wala pang 10 minutes. Okay. For review. Okay? Magandang tingnan nyo din yung reels natin, yung ginawa kong reels tungkol sa suppress listing. Nangyayari yan kahit maayos na maayos. Kagaya sa amin, walang suppress listing ngayon. Meron lang isang listing removed and mga out of stock. Okay. Pero kahit na maayos, isang morning, baka merong biglang lumabas na suppress listing. Pag open mo ng Seller Central, tingnan mo na kaagad sa bandang left ng iyong screen. Fix. Merong nakalagay na fix. Ngayon, kung gusto mong i-check
kung wala yung hindi naka-enable yung action panel na yon, action pane na yon, punta ka sa Manage Inventory, Manage All Inventory, then hanapin mo na sa tapat ng status yung mga suppressed listings. Then doon sa suppressed listing, merong edit listing sa bandang kanan, click mo yon, then pupunta ka doon sa screen na kagaya ng add catalog. Okay. Makikita mo na doon kung ano yung mga kailangan baguhin o kung ano yung walang laman. And pag natanggal lahat yung mga exclamation points sa taas, you can review the old video ng demo natin doon. You can now click submit and wait 24, at the very least 24 hours, and at most is 48 hours para makita mo kung na-fix mo ang suppressed listing. Pag nagawa, pag chinecheck yan ng isang VA palagi, less problema doon sa kanyang client. Pag nag-report siya sa kanyang client, all is well sa catalog natin. Actually, merong tanong doon sa mga naunang mga comments noon na parang nabanggit niya yung ano po ba yung catalog management. Iba-iba lang kasi yung tawag. Manage inventory, manage all inventory ang nakalagay dito sa screen natin. Pero catalog management din yan. Ang ibig kasi sabihin ng catalog manage is you are maintaining na okay lahat ng mga listings ninyo. Account health is part of this. Yung maayos ang ating catalog. Yung account health kasi kasali yung customer service, kasali yung inventory, kung yung management ng inventory, overall account health yon. Pero catalog management is, or inventory management, listing management is under ng account health. Kung maayos itong mga ito, maayos din, mayroong contribution ito sa ating account health. Okay, so yan ang ating, pero may trabaho pa ako i-bla-block, tatapalan ko na naman yung mga information bago ko i-release ito. So, see you on the next videos. Ito is, module 2 na ito sa seller VA roadmap. Iba yung PPC, dalawa ang roadmap natin. Pinagsasabay ko lang para at least yung mga alam na itong mga basics na ito kahit di nyo na panoorin. Pero if you want to review, kasi actual nga na nakikita nyo yung mga nasa loob ng Seller Central using this account. Okay? Actual account ng client ko yan. Okay. But, hindi ko ipapakita yung mga sensitive informations, kaya edit ko pa yung video bago ko release. Matyaga lang ang nakakasunod. Yung video ba yun? O post ko na know your why you are doing this. Yan yung magmo-motivate sa inyo. Hindi ako magmo-motivate sa inyo. I will just show you how it is done. The results depends on what you do. See you on the next video.